Ini-interview rito ay si former Mayor and Congressman Lito Atienza. Kung hindi nyo po nakikilala si Lito Atienza ay si ang Maynila. Maynila. Diba? Smoky Mountain ba kumanta nun? Maynila. Sige. Ka-agree kayo doon sa investigasyon ng ombudsman doon sa solar firm ni Congressman Leandro Leviste. Pwede niyo pong ikwento sa amin bakit kayo nag-agree na dapat nga itong maimbestigahan? Siyempre naman, bakit ba itatanong mo pa kung bakit nag-agree? Kaya minsan sablay itong mga ano to eh. Gano'n talaga mga newscaster, para lang may pag-usapan. Pero kung minsan yung tanong, mapapaisip ka, bakit ba tatanong mo pa kung nag-agree? Natural, automatic yan nag-agree! Investigasyon yun eh, para, di ba? Alam mo, hindi mag-agree. Pero hindi naman yan ang tinitira natin. Dapat lang sapagkat hindi niya tinutupad ang kondisyones doon sa kanyang national franchise. Ayan maliwanag sabi ni Lito Atienza, hindi sinusunod nitong si Lepiste Leventador ang agreement sa franchise. Hindi sinusunod sa pag-issue sa kanya ng franchise. Bagamat alam na natin yun, ilang araw na natin dinidiscuss yun, wala lang. Okay na daw. Nilakad nung panahon ko. Panahon niya, maliwanag panahon kasi niya yun, nung bigyan ng prangkisa itong si Lepiste. I was deputy speaker then. Ayun, House Deputy Speaker pala siya. Okay. Ibig sabihin, siguro nung House Deputy Speaker ito si Atienza, mabulaklak ang Kongreso. Maynila, Maynila. Di ba yun yun? Di ba yun yun? To Speaker Lord Velasco. So, wow, thank you po, thank you. Ay, nandito si Ma'am Lucena. Salamat po sa gift mabuhay po kayo, mabuhay po kayo. alam ko po from the beginning what the issues are all about. Because I did my best not to approve the franchise as a... Okay, so sabi niya, I did my best, but the best I did wasn't good enough. Bakit? Kasi na-approve pa rin eh. Pero, pinilit niyang hindi i-approve kasi nga, nafo-foresight na niya na mali. Nafo-foresight na nito si Lito Atienza na may sablay. So simula pa lang, pinilit niyang hindi i-approve pero na-approve pa rin. Pagkamat sinasabi nga niya, I did my best but the best I did wasn't good enough. Di ba just once? Pero seryoso, pinilit naman pala niya na to the point na pinilit niya na hindi ito i-approve, that means alam na niya agad na may problema. Or alam na niya na magkakaproblema, na foresight na niya na this is a matter of there's no intention to comply or to do business, no? Legit business. Parang ang gusto lang siguro pagkakitaan. So, foresight na niya yung mga bagay-bagay na yun, ano? Siyempre, gawain mo rin kasi. Hindi, biro lang. Pero, lang. Ibig ko sabihin, nung siya ay, House Deputy Majority, floor leader, yan. Inaano na niya. Medyo sinisilip na niya ito, okay? Ang problema nga lang, nagtuloy-tuloy. Because I doubted from the time that... Ayun, tama tayo, di ba? He doubted. Nagdududa na siya. Sino ba namang hindi magdududa? Duda-duda naman talaga yung mga galawan. 21 years old lang nun anong pangalan ito? Si Lepiste. Ano ba naman hindi magdududa nun? Tapos yung nanay nasa Senado, tapos chairman ng Finance Committee yata. Magdududa talaga siya nun. Tapos wala pang offer sa'yo na, may kick ba ka rito? Wala. Mapapawat dahig ka talaga dun, di ba? Sige. The young man was not capable of delivering. Pero kasi, di ba, yung ipinangako sa atin ay, ano ba yun, yung tayo raw ay magiging, a data center hub, no? Yun, may pangako ng ganon. Na tayo ay magiging data center hub ng solar at the same time, maraming pangako na mga liblib na lugar ay talagang, magkakakuryente, di ba? Ang problema naman kasi, sa ating mga kababayan, pinangakuan na nga kayo, gusto nyo pa, tuto pa rin. Pag pinangakuan kayo ng mga alalipiste style, huwag na kayong umasa tuto pa rin. Pinangakuan na nga kayo eh.
Pag pinangako, hanggang pangako lang yun. Tapos yung aasa pa kayo na to pa rin, ibang usapan yun. Di ba? Huwag kayo, tabi-tabi na, huwag kayo assuming. Napaka-assuming nyo, pinangakuha na nga. What the heck? Super data center hub ng Southeast Asia sa pinangako niya ng ano. Ang lupit na promise! Southeast Asia pa, ha? Akala ko Pilipinas lang, Southeast Asia pa na. What the heck? Kahit yata 5 barangay, hindi natupad. Buti pa si Sayad, you know, nakapamulot ng busuro sa bundok, at least yun, nakapagtrabaho sa tupad. Ang Vice President na nagtatrabaho sa tupad, Inday Sayad. Oo. From the beginning, there was bad faith. Oo. Yeah, from the beginning there was bad faith. Totoo naman 'yun. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, no. There's no intention really to serve or to do business with the government, no. From the start, there was this bad faith nga. Sabi, hindi ako nagsabi, si Atienza. Which is totoo naman dahil kita naman kasi nagmanifest na, 'di ba? Nakita na natin yung bunga nung kanyang bad faith na yon na sinasabi ni Atienza, ayan na nga, nangyari na ngayon, di ba? Kaya nga, para mapagtakpan, nagpapanggap itong si Lipiste at kumuha ng mga Cabral files, mga Lipiste files, para pagtakpan. Para pagtakpan yung kanyang mga kalukuhan. Di ba ga? What the heck? He was applying for a national franchise and inexperienced local solar expert. O yan ha. Nag-a-apply, he was applying for a national franchise. Again, a national franchise, no? Pretending to be an expert, pero without experience. Laro sinabi ni Atienza, doon pa lang red flag na. Tama nga naman siya ron, doon pa lang red flag na yun. Kaya lang ang tanong bakit na-approve pa rin? Kasi ito kasing solar is part ito ng long-term National Energy Development Plan ng DOE, ano. So kasama yang mga natural energy, natural resources, energy, kagaya ng yan nga, solar, hydro, di ba? Ngayon, isipin mo yung taon na nagbigay ka ng prangkisa sa isang tao na alam mo namang hindi eksperto, alam mo naman na walang karanasan, at ang tanging may pagmamalaki ay ang kanyang nanay. Pero ang tanong, bakit nagkaroon pa rin? Yan ang, sige, patuloy nating alamin kung bakit. But when confronted, and I checked his application for a franchise, ang kanyang kumpanya, 1 milyon lang ang puhunan. What the heck? Eto guys, very very significant itong sinabi ni Atienza ito, ha. Isipin mo, ha, 1 milyon lamang ang puhunan. 1 million lamang ang puhunan sa kanyang mga nakalagay sa kanyang application. What the heck? 1 million tapos ang prangkisa mo buong Pilipinas. Tapos ang iyong flagship at pinagmamayabang pa ang binabandera mo, Southeast Asia magiging hub? Data hub? Tapos 1 milyon ang puhunan? Teka lang, 1 milyon ang puhunan pala, bakit kumita nung evento bakit bilyon-bilyon? Guys, ito ay hindi lang itutubong lugaw. Tama nga yung ating analysis na ito ay nag-apply lamang para yung sinasabi ni Secretary Garin na nangyayari talaga diyan. Kumbaga, para bang para kang nag-i-invest ng lupa. Okay? Bibilhin mo ngayon ng lupa ng murang-mura. Patatagalin mo, tetenggahin mo lang yan, di mo tatayo mo na bahay, pababayaan mo lang. Mga 10 taon, pero after 10 years, di ba, iba na yung value ng lupa mo kasi marami ng mga improvement na nangyari sa area na yun. So, ganun ang ginagawa niya. Baka akala niya, lupa ito. Hindi niya alam na ang bawat taon na mawawala at hindi ka magpo-provide ng output at hindi mo gagawin yung iyong ipinangako sa gobyerno, kaya ka binigyan ng prangkisa, kawalan yun kawalan sa gobyerno, kawalan sa mamamayan.
Bakit? Dahil nga yung mga plano ay hindi natutupad, no? Imbis na sana napababa ang kuryente, naabutan, nalagyan ng kuryente yung mga nasa liblib na lugar, hindi mangyayari. Hindi magkakaroon ng kaganapan. Na yung bagay na yun, nasa kasunduan, nasa kontrata. Ang tanong, bakit nga, bakit ganun? 1 milyon lang ang puhunan? Pero tanong ko pa rin dito, no, bakit ito ay napagbigyan? Saan ka naman nakakita ng 1 milyon ang puhunan? Kung alam ko lang, di ako na lang. Diba? Kung 1 milyon lang, wala tayo nun. Diba? 1 milyon, what the heck? Million. Sabi ko, imposible yung makapagbigay ka ng serbisyo sa gobyerno. Yes, imposible talaga. Paano mong gagawin yun? 1 milyon? Guys! Sa ano na lang, mobilization na lang ha? Mobilization na lang ng tao, ng equipment mo, wala na yun. Mobilization pa lang yun ha? Sa pag-establish mo lang ng opisina, ubos na yung 1 milyon. O sabihin mo na natin, may opisina siya. Mobilization lang, wala na. Ay, hello, kay Diana Koba, 7913, shoutout sa'yo. Si Rank Could 8298, mabuhay. O, di ba? With a 1 million franchise capitalized company. But the mother, Senator Loren Legarda, Ayan na, pumasok na yung nanay. Shoutout sa'yo, Senator Loren. Kaya pala lagi kang tahimik. Kaya pala wala ka lang imik ha. Patay mali ka lang. Ayan na, pakinggan natin. was lobbying very, very strongly for the approval of that franchise. Yes. Ayan, maliwanag ha. Nilalabi pala talaga ni Loren Legarda. What the heck? Klaro ito ha. Si Loren pala ang siyang naglabi talaga. Para sa franchise na ito, ibig sabihin, ginapang ni Loren. Ni Loren Legardi. Loren ha, nanggagapang ka talaga ha. Yan, klaro ha, hindi ako nagsabi. Nagsabi si Lito Atienza. Hindi naman magsisinungaling ito kasi matanda na. Sabi ni Atienza siguro, kakaunti na ang buhay ko, magsisinungaling pa ba ako? Diba klaro ha, ginapang! 1 milyong puhunan, nagkaroon ng franchise sa buong Pilipinas. Pwede pala yun? Ang sakit sa bunbunan nun. 1 milyong puhunan, makaka-franchise ka ng buong Pilipinas. Siyempre, pwede talaga. Basta kailangan may manggagapang. At ayan na nga, ginapang na ng nanay. Diba? Let's go. We had a long bout of questions and answers from the committee. To be fair with former Congressman Lito Atienza, ito sa mga sinasabi niya, talaga namang he tried to block, no? He tried to block talaga and hindi matuloy itong kontratang ito. At yan nga, sabi niya, napakahaba ng kanilang mga tanungan, napakahaba ng kanilang mga usapin, mga debate, but at the end of the day, nanaig pa rin yun ng gapang. What the heck? And up to the floor Oo. nang kinoconsider yung kanyang franchise. Oo. I was talking to the industry leaders of solar power and they were all against it. Oh, kita mo? Pati pala yung sa industriya ng solar power against dito kay Leandro, kay Lepis de Libentador. Because kasi nga, hindi na wala, kumbaga, bago lang siya sa industriya, wala pa siyang experience, tsaka batang-bata. Diba? At the same time, 1 milyong puhunan, sumali ka ng bidding. Tapos ang franchising na hinihingi mo ay sa buong Pilipinas. Tinalo mo pa yung mga humihingi siguro ng prangkisa sa solar nung panahon na yan. Tinalo mo pa siguro ang Meralco, ang Aboitiz, ang Prime ni Rason. Diba? Grabe, no? Grabe, 1 milyon, ha? Iba talaga pag may nanggagapang. Sabi rito, nung isa, buti yung asawa lang daw niya ang ginagapang niya. Ayun, ayos yun. Asawa mo lang gagapangin mo, ha? Siguraduhin mo lang, ha? Not even one was supportive of the Leviste request for a franchise. Noong nakita kong overwhelming ng support na nakuha ni Senator Legarda. Ayan, nung ginapang, naging overwhelming, ibig sabihin, ang daming sumuporta talaga, no? Kasi hindi naman natin may pagkakailan. Nung panahon yun, si Pentaboy talaga, ang lakas talaga sa Kongreso. Tsaka yung mga nasa Kongreso natin nun, talagang hindi lang buhaya, talagang kakaibang mga buhaya. Crocodile na iguana. Hindi lang crocodile, iguana pa.
Di ba? Grabe ang mga kabuhayan, tsaka grabe ang corruption din ng panahon yun, di ba? Eh, sino ba naman eh? Kita mo naman yung mga naging House Speaker ng panahon yun eh. Isama mo pa dyan si Mr. 10K. Na punong-puno ng pangako. Pero katulad nga ng sinabi ko, pag pinangakuhaan ka na kayo, huwag na kayo umasa na tutuparin. Sabi nga ni Jesse, masyado kayong assuming. Pinangakuha na kayo, gusto niya pa, tutuparin. Ano kayo, siniswerte? I insisted on the basic condition Okay. that if indeed Oh, this company is able to provide solar energy to the whole country, I would like a provision that it should not be sold any part thereof to any foreign or local corporation. ayun, maliwanag! O ha? May kasunduan at nagbigay ng kondisyon itong si Lito Atienza ha? Bago ibigay ang franchise, ang sinabi niya ha, na kung ito ay hindi magkakaari at hindi ito magpoprogreso, ito ay hindi niya pwedeng ibigay, isanla o ibenta sa kahit sino man ha? Sa kahit sino mang negosyante o nasa industriya ng energy, maging lokal o maging foreigner, international, hindi niya pwede. Meron palang ganun. Meron palang provision sa loob ng kanilang kontrata. Ay nako, kung meron ito, pagdating nito sa ethics, mabubuksan ito. Sablay na sablay si Lepiste rito. Lepiste, certified kang lebentador ka nga. Hindi pwede, maliwanag. May provision palang nakalagay sa kanilang kontrata. Di ba? Ay, nako, salamat po, Ma'am Leticia. Salamat po sa gift. Mabuhay ka po. Diba? Meron palang ganon? What the heck? Tapos, ang antibay ng mukha ni Lepiste. Piste talaga, no? Isipin mong hindi na niya ipinagpaalam sa Congress, ibinenta pa. Ay, from Vancouver, BC, Canada pala si Ma'am Leticia. Mabuhay ka po, Mama. Mabuhay ka po. Salamat po. Antibay ng mukha, no? Antibay talaga. Sila nag-apply, sila ang tumugon sa kanilang pangako. Tama. Because ang suspicion namin noon, at nangyari naman, they sold the franchise. O yan nga, di ba? May suspetya na siya noon eh. May suspetya na, may pagdududa na. Yun nga eh. Kumbaga, meron itong meron itong bad faith eh. Meron itong maling gustong gawin. At ang gusto lang talaga niya eh, hindi talaga i-comply, hindi talaga magbigay ng output, kundi ang gusto eh is standby at the same time, palakihin, pamahalin na presyo. Kasi nga naman, kapag nasa kanya ng prangkisa, yung mga nasa energy industry, eh hindi na pwede mag-apply ng prangkisa para sa solar dahil nasa kanya na. So ang gagawin niya, pamamahalin niya ang presyo, ibebenta niya. Sabi nga sa Bisaya, ibabaligya. At eto, ang sabi ni Atienza, nangyari na nga. Eh di ba, ibinenta na nga. Ay, lagi daw mo nakasubaybay sa akin si Ma'am Leticia. Salamat po. Di ba, ibinenta na nga. Hindi kaya ito si Atienza ay manghuhula. Napaisip tuloy ako, ano kaya ang past life niya? Baka ito ay manghuhula, baka ito ay kagaya rin ni sino ba yung future ko? Si Madam yung nanguhula na isa, yung nagbabaraha. Hindi kaya ito si Atienza ay may ganun? Baka naman ito ay may third eye. Baka naman ito ay may third eye. A Korean interest, some foreign interest, and a local corporation, Meralco. So, ano ang intention ng pag-apply nila ng franchise? From the beginning, there was bad faith. They were not intending to provide solar energy to the nation. O yun nga, bad faith talaga. So, from the start, nahulaan na ni Atienza. Sabi ko sa inyo meron itong third eye Sabi ko sa inyo, dapat kasi noon pinaniwalaan na ng buong kongreso to si Atienza na may third eye ito Tsaka ito ay manghuhula Gifted child to O di ba simula't simula pa, alam na niya na may bad faith itong si Lebentador. At talagang ito walang plano. Nato pa rin, walang plano na magserbisyo. Wala talaga itong plano na gawin yung mga solar na yan. Alam na agad din sa Atienza dahil nga may third eye. Hindi ba pinawalawalaan? Kung pinaniwalaan nila si Atienza dati, di sana hindi na nagkaganyan. Hindi na tayo naloko nitong si Lebentador. Di ba ga? Ngayon, tumakbo sa bilang congressman.
Ang kabubuan, tumakbo eh. Ano naman yan, conflict of interest naman. Dali-daling nag-resign. Akala naman niya pwede ba yun? Dapat nag-resign ka nung hindi ka pa congressman bago ka pumasok as congressman. Nag-divest ka dapat bago ka pumasok bilang isang congressman. Hindi yung magda-divest ka, nandiyan ka na sa loob. Kung hindi lang nagkabukuhan. Kung hindi nagkabukuhan, di tuloy-tuloy ka. O sige, tuloy tayo kay Mayor, former Mayor and Congressman Lito Third Eye Atienza. They were out to make a Bago ang pangalan, no? Former Mayor and former Congressman Lito Third Eye Atienza. Yung third eye na tuloy si Atienza. back. Naibenta nila billions of dollars, billions of pesos that made him a billionaire. Otherwise, you should explain to the ombudsman. Yes, tama. Kailangan nilang mag-explain. Tama si Sir Third Eye dito. Isipin mong naibenta nila ngayon, bilyon. Ito ha. Pag ikaw po ay nagka-prangkisa sa Congress, wala ka pong puhunan. Ang puhunan lang po ron ay papel at laway. Wala namang literal kasi prangkisa yung ibibigay sa'yo, no? Karapatan. No, pero pribilehyo, no, hindi karapatan kundi pribilehyo. Pero hindi po sa iyo, pribilehyo lang at bibigyan ka ng papel at pag naibigay na sa iyo, wala nang pwede pang makakuha ng prangkisa na yung kundi ikaw lang sa loob ng 25 taon. Walang puhunan. At ang nakalagay nga sa kasi single proprietorship, so DTI ito, nakalagay sa papeles niya, meron siyang 1 million na puhunan lang. Pero naibenta ng bilyon-bilyon. At dahil bilyon-bilyon ang naibenta mo ng bilyon-bilyon, ayun, 24 bilyon, 24 bilyon ang pinapamulta sa'yo. kaya nag-iiyak si Lipiste. 24 bilyon ba naman eh? What the heck? Saan ang galing yung billions and billions niya? Bilyonaryo na siya ngayon. Yun ang istorya. Totoo, bilyonaryo na siya ngayon. Ang puhunan lang, 1 milyon. Bilyonaryo na ngayon. Pagkaraan lang ng ilang taon. Grabe, no? Ito, malupit din ito. Para wala itong pinagkaiba sa flood control. Sa ghost flood control, ha? Wala itong pinagkaiba. Dahil itong kay Lipiste, no? Lipiste, Libentador, puro ghost din. Ghost solar nga lang. Ghost solar, ghost kuryente. Parang si Mr. 2K at si Mr. 10K, mga ghost promise. What the heck? Aking nakita, naranasan, and personal knowledge. May kulang. Mayor, dapat ay aking nakita, okay? Aking naranasan, okay? At nakita ng aking third eye. Kinulang, hindi niya naisama yung third eye. Hindi naisama ni Mayor yung third eye. Dapat isasama mo, Mayor, yung third eye mo. Sabi mo, hindi lang nakita ng iyong mata, pati nakita ng iyong third eye. Naalala ko nung nagdedebate ito sa floor dahil kongresista pa noon si Congressman Lito Atienza din. Wait lang, sabi ni rito, hindi maramdaman ang presensya ng solar niya kasi na-idol, wala naman. Yung solar niya, pinakita yung farm niya, wala naman yun, hindi naman gumagana yun. Ang gumagana lang talaga yung sa San Miguel na, ay ngayon nga, di ba, ilan lang ang niya, ang kanyang stocks, 11% lang. Tapos sa iba na, kailangan ni Pangilinan ng karamihan doon, ang majority. So wala, hindi talaga yung kanya talaga na solar, hindi talaga mararamdaman yun yung sa solar ng bayan. Wala talaga yung ghost yun eh. Ang importante sa kanya, may bilyon-bilyon na siya. Habang ang puhunan, 1 milyon. Grabe, no? Grabe ka korap na itong batang ito, no? Kunin ka na sana ni Lord. Ay, wag pala si Lord ang kumuha sa'yo. Si Fentaboy na lang. Pag-prinsipe na siya ng impyerno. Grabe siya, no? Grabe. Buhay Party List. Naalala ko, meron kayong argument dun sa floor na nagdududa kayo kasi parang binibigyan ng mother of all franchises ng solar energy sa buong bansa, yung pag-harvest ng solar energy sa buong bansa. Ito nga prangkisa na ibibigay noon. Ganun po ba yung nangyari? O... Tama. I really expressed my doubts whether magdi-deliver yan o hindi, whether they are capable or not. Minuwala. So, from the start, tama si Atienza, talagang punong-puno na siya ng pagdududa na alam na niya. Dahil nga sa kanyang third eye, alam na niya na hindi ito makakapag-deliver. Kaya punong-puno siya ng duda kasi nakita na niya eh. Nakita rin niya sa kanyang panaginip ang mangyayari. Nakita na ng kanyang third eye. Na hindi talaga magdi-deliver itong anong pangalan nito? Si Lipiste. Alam na niya.
I was meeting with the solar power providers in the country. They were all against it. Sabi nila, hindi capable yan. Unang-una, walang pera ang korporasyon nila. Pangalawa, walang experience. So, Ayun ha. Nakipag-meeting si Mr. Third Eye ha sa mga sa industry ha, sa solar power industry ha, at nagsalita na sila. Ang sabi nila, walang kakayanan yan. Kasi unang-una wala namang pera ang kumpanya niyan. What the heck, pero Leviste yun na. Pero alam na alam nila, walang pera. Ang puhunan niya, 1 milyon eh. Pera na bang matatawag sa isang negosyong napakalaki ang 1 milyon? Ay hindi po. Initial operating expense pa lang, baka kulang pa yun. Pero ito, sabi, walang kakayanan yan. Walang pera ang mga yan. Ang higit sa lahat, wala yung mga yang experience. Buti pa yung iba rito, maraming experience eh. Yun kahit saan mo idaan, dahil siyempre bata pa, mukhang wala pa masyado talagang experience. Di ba, wala experience. lamang sa influence na binigay. O yun, walang experience, ayun lang, may influence naman. Doon lang talo ang lahat. Doon lang, wala, basta ito ang pinaka-importante sa lahat. Pag ito na ang kalaban mo, kahit pa sabihin mo anong yaman mo dyan, napakalaki ng puhunan mo, kilala kang kumpanya, puno ka ng experience, pero pag ang nakalaban mo na ay influence, wala na. Huwag ka nang umasa. At ito na nga ang nangyari. Diba? Nang dahil sa influence. Sana hindi na lang influence, sana influensya na, ano ba yun, yung sakit na nakalimutan ko, bahala na kayo. Ano ba sakit yun? Yung influensya ba yun? Yun na lang sana ang meron itong mga to, no? At dahil sa influence, wala talaga mananalo. Sa lakas ba naman ni Loren kay Fentaboy Hindi kaya magjowa yan kasi nung panahon yun nakakulong si Libiste. Nakakulong pa pala nun, hindi kaya... Bekene man, hindi natin malalaman. Ayun, influenza virus. O yun na lang sana meron no? Pero, ang tanong ko, ano sa palagay nyo? Hindi kaya si Loren at si... Luma ng isip nyo. Ni Senadora Loren Legarda, the mother, nakuha nila yung franchise. Pero nailagay ko yung condition. The moment they sell any part thereof, the franchise ceases to be effective. O yun, the moment the franchise, they sell the franchise, no? Ito ay magiging anong tawag rin, invalid na ito, kumbaga void na ito. Invalid. Oo. Yun, invalid na, void na, wala nang silbi at wala nang bisa. So ibig sabihin, pinapawalang bisa agad-agad, forthwith ang kontrata. Ang tanong ay bakit pa naibenta? Ay di pala pag naibenta. So ibig sabihin, wala nang bisa ngayon yun. Naku, kawawa ang nabentahan. Matama kay question dito ang MGen, pero okay naman ang MGen daw, sabi ng DOE, sabi ni Secretary Garin, okay daw naman ang performance ni Pangilinan. Pero wag na, sigilin na lang ito! Sigilin ng 24 billion! O kung gusto nyo, kung maniningil dyan, magkano komisyon ko? Di ba? Grabe no, dahil sa influensya. Dapat tinamaan lang ito ng influenza virus ang mga to Noon pa man, ay hindi nyo ba parang nasilip yung conflict of interest? Nasilip na nga, may third eye yan. Kanina pa niya nga sinasabi, di ba, na nakita na niya. Pero hindi, ang nakita ay hindi pa pala nakikita yung hindi pa pala natatanong nga yung conflict of interest. Ang nakita pa lang rito ay yung papalpak ito. Hindi pa naman siya kasi siya congressman nun Hindi pa talaga yan makikita niya, ni Atienza. Pero may third eye, malalaman na rin niya. Ang gulo! What the heck? No, dahil sabi nyo nga, sinasabi rin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulyan, tingin niya din, ay yung clout nga ni Senadora Loren Legarda ay nakatulong para makakuha nga. Nakatulong talaga yung matik yun. Impluensya nga di ba? Ng, I think, 25-year, no? Congressional Well, franchise. she personally talked to me. What the heck? Talagang nakipag-uang kapal. Ang kapal naman ni Loren Legarda. Senator Loren! Ang kapal mo naman. What the heck? Talagang kinausap mo pa si Mayor, si Congressman Third Eye? Para lang, para kumbinsihin? Siyempre, malamang kasi naibigay ang prangkisa, di para kumbinsihin siya.
appealed to me. You can ask her. And I said, iayos ninyo ang Kaya pala tahimik si Loren. Ayan sabi tinataya ni Congressman Third yung kanyang reputasyon niya rito. Sabi niya, you can ask her. Lumapit sa akin yan, tanungin nyo. Madam Reporter, tanungin mo nga si Loren. Interviewin mo kung magpapa-interview. Siyempre, tahimik muna yan. Kumbaga, anong tawag doon? Nire-repair niya unti-unti yung mga damage, no? Pinipigilan niya lalo pang lumala. Pero grabe ang kapal, no? Kinausap pa talaga si Atienza, si Mr. Third Eye. inyong korporasyon. Hindi pwede 1 million piso. Oy, teka, may nagpapa-shoutout dito sa mga Innocentes family mabuhay po kayo sa kung nanonood kayo ngayon Na-shoutout po kayo ni Nonito Innocentes 57. Shoutout po sa inyo Ang kapital, nangangako kayo ng langit sa buong Pilipinas. Tama! Yan ang logic. No? Wow! 1 milyon ang kapital nyo tapos mangangako kayo ng langit sa buong Pilipinas? Na ibabagsak ninyo ang langit, samahan nyo na ng ulap, bituin at buwan. Ibagsak nyo na sa Pilipinas. Sa halagang 1 milyon? Ang lupit mo, Loren! Ang lupit mo, Lepiste Leventador! Magagalit sa inyo si Third Eye. Salamat kayo, Third Eye lang ang meron yan at wala yung superpowers na kagaya ng nasa Encantadia. Kung yan may hawak na perlas. Patay ka dyan. Hindi nyo magagawa yun So anong intention ninyo? I'm questioning it. I questioned it then. I'm still questioning it now because meron ba binigay ng solar power? Meron ba na-electrify na barangay? Sabi nila, lahat ng barangay sa Pilipinas makikinabang. Tama naman pala ako. Wala namang solar power na naibinigay sa mga... Tama ka talaga! Tama talaga rito si Congressman Atienza Third Eye. Dahil ito, nakita na niya noon pa. Kita mo nakita niya na ito noon Kita mo ngayon tama-tama siya. Naisip ko lang si Atienza para itong yung aking puting kabayo Hindi sumasablay sa kwento Lahat ng mga kwento nagkakatotoo no? Hindi kaya magkapatid dito. Isipin mo, pareho silang hindi sumasablay. What the heck? Mamamayan, lalo na sa mahihirap. Kaya, tama yung aso ni Ombudsman Remulla, pati yung penalty, tama yun. Dapat yung damage sa ating ekonomiya, Yes. yung pangakong napako, yung paghihirap ng Pilipino, patuloy na paghihirap. Tama yun, pero pinakamagandang nasabi rito ni Atienza yung pangakong napako Kayo ba dyan, sa mga nasa baba, ang inyong mga asawa, ang inyong mahal sa buhay, ang inyong mga boyfriend, girlfriend, ang inyong mga dati mga ex, may mga ipinangako na ba sa inyong napako? Sa mga kababaihan dyan, pinangako na ba kayo ng mga pangakong napako? Pag nangyari sa inyo yun, ibig sabihin, malamang-lamang, yung boyfriend ninyo, para din palang ako yun. Joke lang! Para lupit, para palang ako yun. Puro pangako, puro pako. Di ba? Nakakatuwa naman to si Third Eye. Talagang nakita na niya, no? Hirap natin. Merong value yun. Kaya tama yung maliit pa ngayon, 26 billion. O yun, maliit pa pala! DOE Secretary ka rin, pakidagdagan nga po. Bitin-bitin sa 24 billion si Mayor Third Eye. Dagdagan niyo daw po. Ombudsman Boying Remulla. Baka naman, ang kaso dyan pakisingil ng malaki-laki. Para sa ganun, makabawi-bawi naman ang gobyerno, makabawi naman ang taong bayan. At yung masisingil dyan, i-refund sa mga nagbabayad ng kuryente. At yung iba, ipagpatayo ng mga hub, no? Energy hub or electricity hub sa mga barangay, sa mga liblib, para naman magkaroon naman sila ng kuryente. Sa katotohanan po, napakadami pa nating mga kababayan ang hindi naaabot ng kuryente na nasa mga liblib na lugar, sa mga bundok-bundok. Alam nyo po, pag nagkakuryente yun do sa lugar na yun, napakalaking ginhawa po sa kanilang buhay. Pakisuyo na po. Pakidagdagan daw po, kulang po ang 24 billion. Isipin nyo, pag nadagdagan yan, naku po, Rudy, baka hindi lang ito mag-iiyak. Nai-imagine ko na agad kung paano mag-iiyak si Lepiste. Grabe ang iyak nito, sigurado.
Kaya ano ha, Mayor. Congressman Third Eye. Tama yung sinasabi mo, agree ako dyan. Dagdagan. Ang sabi ni Danny Villamor, ang pangako ay napako at napunta sa loob. Napunta sa motor, Danny Villamor. Kaya wag kayo mga babae dyan, wag daw kayo muna magbo-boyfriend ng mga mahilig sa motor. Sa bagay, may mga nakita nga ako, no, yung mga, ang gagaling ng mga piyesa ng motor nila, ng mga accessories ng motor, pero yung brief, bacon. Bacon ang tatak. Kasi po, parang bacon ang garter. Tapos butas-butas. Pero ang ganda ng motor, ganun talaga. Kayo naman, no? Mas mahal kaya ng mga lalaki ngayon yung motor kaysa sa, tsaka yung mga sasakyan kaysa sa asawa. Di ba? Baka magsumbong sa mama niya, malamang-lamang. Kaya nga tahimik dito si Loren, ano? Eto, hintayin natin kung ano kaya magiging reaction dito ni Loren Legarda sa interview ito ni, ni Third Eye. Pag pasisinungalingan kaya niya ang mga sinabi rito ni Third Eye. Pero kung ito ay pasinungalingan niya, mas maniniwala ako rito kay Atienza. Kasi nga naman, ang sabi ni Atienza, bakit pa ako magsisinungaling? Matanda na ako. Ayun pala ang bacon. Yes po, pag nakakita po kayo ng mga lalaking mahilig sa bacon, malamang-lamang dyan, ang brief niyan, bacon din. Bacon ang tatak. Yung garter, para ng bacon. Dapat magkano na kinita nyo sa bentahan lang, not because you provided energy to the poor barangays of the Philippines, but because you sold portions of your franchise, which Yun nga. Kaya sila kumita, hindi dahil sa ginawa nila yung dapat nilang gawin at nagbigay ng kuryente, nagtayo ng mga solar sa mga liblib na lugar at mga liblib na barangay, kumita sila dahil ibinenta. What the heck, oh? made it invalid from that time on. Sa totoo lang po, sir, hindi ko binoto yan si Loren Legarda. Buti, tama lang yun, idol. Buti ka nga, hindi mo binoto ako. Binoto ko, puta. Napamura talaga ako, Isa ako sa may kasalanan, And meanwhile, ilang taon na, 4 na taon, nakaraan, malaking damage siya sa ekonomiya natin. Yes. Imbis na natulungan yung mga genuine solar power generators and corporations, nakuha nila yung super franchise. Tama, no? Yeah, laki na talaga ng damage ito within 4 years, Isipin mo yung non-compliance nitong si Lepiste, no? Tapos, yun nga, sabi, nabigyan ng super power franchise. Grabe, no? Syempre, Fentaboy ba naman, Tapos, nakakulong yung tatay. Hindi kaya ang tawag ni Lepiste sa kay Fentaboy, daddy na rin. Wala lang, naiisip ko lang. Madama naman yung isip niyo, Paano pwede? Bakit di ba pwede tawagin daddy? The sign of respect lang yun. Di ba, Fentaboy? Which was doubtful from the very beginning, but only because he was Eleviste, naaprubahan. Sabi nyo nga, Yeah, because he is Eleviste, yun, naaprubahan. Influensya na. Influensya virus. Dahil sa influensya virus, ayun. Na-approve. What the heck? maliit yung kapital na pinapakita. Di ba parang ganun kapag sa mga kontrata sa gobyerno, yung bid rigging, na tinatawag. Oo. Yes. Dali-dali nilang pinalitan yung papeles. Ginawa nilang 1 billion pesos. What the heck? Oh! May falsification pa pala! Grabe to may falsification pa pala nangyari 1 million yung original capital. Tapos pinalitan sa papeles ginawang 1 billion. Para hindi lumabas na kayahiya. Pero in reality, wala naman talagang puhunan. Grabe no, guys! Pero maliit pa rin yun. Because to provide solar power. Yes, maliit talaga kahit 1 billion. Maliit talaga yun na puhunan. Kulang yun sa pagtatayo mo tapos ang operations mo ay nationwide. Kulang. Nationwide. Mas malaki doon ang kailangan mong puhunan. Pero kung ang intention mo ay kumita lamang sa bentahan ng prangkisa, sapat na yun. Maski na magkano ilagay mong kapital. So therefore, I really agree. Kasi nga, wala ka namang ang intention mo lang kumita sa pagbebenta ng prangkisa, wala ka namang puhunan, wala kang mobilization expenses, wala kang capital expenses na ang capital mo lang is sa papel lang, pero wala kang actual expenses, wala kang labor, wala kang problema sa mga
SSS, pag-ibig, wala, as in wala talaga. Kumbaga, kikita ka sa bentahan, ipapa-franchise mo, tapos mambobola ka na, o sige, franchise ka, tapos ang gawin mo, ikaw ang magtrabaho nito, pero that's it. Ibinebenta mo. Kumbaga, second hand. No? Ikaw yung may-ari ng franchise, ikaw yung may mother franchise, tapos ipapa-franchise, kumbaga, i-allow mo na mag-subsidize sila, no? Mag-subsidy yung ng franchise sa'yo yung iba, so sa'yo magbabayad, kumikita ka. Ganun lang kasimple. Ang tawag yan, hindi matalino, tuso. At ang naloko, ang taong bayan. Ang naloko, hindi na, wala nagpaloko ang kongreso Ano naman magagawa nila? Sige, wag silang sumunod kay Fentaboy, kundi patay sila. Patay sila, walang due process. Sige, subukan nilang sumuway. Alam mo naman si Fentaboy, basta babae ang lumapit dyan, matik na yan. Hindi kaya si Loren Legarda medyo, sayawan lang si Fentaboy. Parang si Amy, di ba, nag-ballroom lang yun. Pagka-ballroom matik na, ayos na yan! Nag-ballroom na kami! What the heck? With the case so that magkaroon siya ng pagkakataong initin sa niya ang sarili niya. Nalugi raw siya. So, bakit nalulugi? Oo nga, bigla akong naalala. Abay, umiiyak pa nga itong si Lipiste, nalugi daw siya. Saan ka malulugi? Wala ka naman puhunan. Oh, wow, thank you, Ma'am Erica. Thank you po sa gift, Ma'am Erica Sanchez. Salamat po. Ilocana to si Ma'am Erica. At ano nga, saan ka naman malulugi? Wala ka nga puhunan. Laway lang. Tapos iiyak ka sa media, kunwari magpapanggap ka na lugi ka. Talk to the Marines. Hindi mo man lamang ginawa yung, hindi mo nga tinipad yung pangako mo, nalugi ka pa. Paano ka malugi? Tama! Hindi mo tinupad yung pangako mo, nalugi ka pa. Nalugi, binenta mo papel. Sakto na naman si Third Eye! Paano ka nga naman malulugi ang binenta mo papel? Hindi ka naman nagbenta ng lupa! Hindi ka nagbenta ng sasakyan! Hindi ka nagbenta ng property! Ang binenta mo papel! Ang binenta mo prangkisa! Paano ka malulugi? What the heck? Ano naman pong, siguro pang huling tanong na lang po namin dahil medyo kapos na po tayo sa oras. Ano naman po yung inyong masasabi dahil kanina po lumabas yung balita na nagabitiw na siya bilang miyembro ng Board of Directors ng... Ito na yung sinasabi natin. Congressman ka na, tsaka ka pa nagbitiw. Tsaka ka pa nag-divest. Di ba ang bubo lang? Lugi pa daw ito. Lugi pa nga daw. Ito, malupit talaga. Ito si Libiste, malupit pa ito sa sa inchik na manggagancho. Isipin mo, lugi pa daw siya. Yang ibinenta ay papel. Lugi pa pala yun. What the heck? Terra Solar Philippines. Mterra Solar. Ano pong take nyo doon? Parang ngayon lang. Siguro yung mga foreign interest na pumasok, right after they got the franchise, nakita nila, hindi pala sila pwedeng pumasok because may provision. The franchise becomes invalid, walang visa kung foreigner. Yun nga, kawawa yung mga bumili. Kung may nabiktima nito, nagprangkisa sa kanya, kawawa. Bakit? Invalid na Dahil meron palang anong tawag ron? Meron palang nakasingit doon, no, na sa agreement na once na ibinenta, magiging invalid. Magiging void na yon. So, yun ang nangyari. So, kawawa ang mga naloko nito ni Lipiste. Ibig sabihin, si Lipiste, hindi lang pala ito parang inchik na manggagadyo. Talagang scammer ang dating. Ibang klase talaga to si, naka-promil pa naman to. Di ba tama? Yung commercial ng promil, di ba siya yun? O sa lahat ng mga magulang dyan, huwag nyo nang pagpromilin yung anak nyo, ha? Pwede na yung am. O sige, pagpromilin nyo, gusto nyo magaya dito kay Lipiste? O sige, subukan nyo ng bonakid, gusto nyo magaya kay Meow? Pamili ka! O promil o bonakid? Lipiste o Meow? Ano gusto mong resulta? Buti kami, mga laking claim kami. Diba, mga batang 70s dyan, no? Mga Marcelo baby kami, mga batang claim lang kami. Diba, kaya naman kami, hindi lang kami batang may laban, mga bright na, pogi pa.
Di ba? O sige, sige kayo, lahat ng gusto mag-promil. Lahat ng gusto mag-bonakid. Yun, may batang Nido rito. Okay din yan, Nido. Tsaka yung mga batang Bear Brand. Bear Brand, Birch Tree. Mas okay yan, tsaka yung mga laking S26. Huwag na kayo mag-promil tsaka at mag-bonakid. Sige, gusto nyo bang ang mga anak nyo mapagaya kay Lipiste at mapagaya kay Meow? Hindi mo maintindihan kung normal o. Ayan eto sabi, Alaska Condense. Baka naman pati yung Carnation Ibap, binabanatan mo rin, idol. Yung malaking Angel dyan, ha? Angel Condense, ha? Meron din dito. Yun, si Idol, am na lang. Pag walang-wala, am na lang. Ay, Ma'am Elizabeth, finally nakapunta din sa live. Thank you po, Idol. Yan ito, may Liberty Condense pa rito. Naglalabasan yung ating mga edad eh. Basta ako, Klim, salamat kay President Marcos Sr. nun. Lagi ako may libreng Nutriban, may libre pang Klim. Umuwi akong masaya lagi at hindi luhaan. Natandaan ko nun, inaabangan namin, talaga sako-sako yung Nutriban na bumababa sa truck, Tapos may uwi kang libreng Klim. Tsaka mayroon pa yung ano ba yung masarap na powder? Na masarap papakin, masarap, kahit hindi mo itimpla, hindi Klim yun. Yung pinangahalo sa mga tinapay, anong tawag ron? Sa gatas na yun. Yung powder na masarap. Ano ba? Nakalimutan ko meron pa rin hindi, ano ba tawag doon? Sa gatas na yun, yung powder siya na ginagamit sa mga hindi yung powder na gatas. Hindi nga yung skim milk, yun, skim milk. Ang sarap din nun, skim milk. Skim milk, Idol, skim. Napakasarap ng skim milk, binabahagi na rin kami nun. Tsaka eto pagmamalaki ko nung panahon namin, guys, hindi kami pumupunta sa klinik para magpaturok. Hindi kami pumupunta sa ospital para magpaturok. Dahil yung mga nurse at mga doktor, kami ang pinupuntahan sa school. Doon kami binabakunahan sa school. At libre yun. Naranasan nyo ba yan? Kayong mga Gen Z, kayong mga ewan ko, ano ba kami, Gen X? Kayo yung mga batang dyan, mga batang 80, 80s baka naranasan. Batang 90s, naranasan nyo yun? Nung 90s, mga disco na kami nun May ko 90s, mga doon kayo pinanganak, naranasan, hindi nyo naranasan yun. Kami lang ang nakaranas doon na pumupuntahan kami sa ospital. Libre ang turok namin. Tapos yung hiringgilya, hindi yun pinapalitan. Ginaganon lang yun sa kandila. O kaya doon sa may denatured alcohol na may apoy. Ginaganon lang yung pinapainit lang yung hiringgilya ron. Pero yung din uli ang ginagamit. Hindi palit-palit. Naranasan nyo ba yan? Kami lang yan. Kaya masisigla kami nun. Punong-puno kami ng bakuna. May Nutriban ka na, may skim milk, meron ka pang Klim, may libre pang bakuna. At hindi lang yun, kahit ang dentist, pinupuntahan kami sa school. Libre kami doon. Sa school mismo ginagawa yung mga pagpapasta, pagbubunot. Meron ba kayo niyan? Wala. Panahon lang namin yan. Ang tawa ko sa'yo, totoo yun, hindi talaga pinapalitan. Seryoso ako ron, hindi pinapalitan yun. May dentist po kami noon sa school. Kaya nga may dentist pa sa school noon. Ginaganon lang yung sa apoy. Yung gatas na Dairy Gold. Kaya nga. Si Rebecca uma-upset pag may turo ka. Elementary. Wala naman yata tinuturukan na sa high school, Idol. Elementary lang talaga tayo nun. Pag elementary lang yun, yung mga turukan. Yung mga ikaw ay nasa grade, grade 1 hanggang grade 2 yata. Pero yung Nutriban hanggang grade 6 yun. Hanggang grade 6 yun, yung Nutriban. Okay, so saan na tayo napunta? Mapasok at bumili ng portion ng Solar Philippines. Kaya I'm not surprised. Nagsiurong sila. Hindi po, But si reason, Walang negosyo. Si Congressman Leviste po, yung Kasi, Pero tama rin naman, may mga umurong talaga.
ano pa ito, reporter? May mga umurong talaga kasi nga invalid yun eh. May provision sila sa kanilang kontrata na invalid kapag ibinenta. Okay? Ang Bumaba sa pwesto bilang miyembro ng Board of Directors Okay. ng Terra Solar or Terra Solar Philippines. Siya mismo ang bumaba. Pero ang tinatanong ko lang, bakit ngayon lang? No sitting Bakit ngayon lang? Ngayon lang, yun papakay mo. Bakit ngayon lang dumating sa buhay mo, ganon? Gusto niya eh. Bubo nga eh. congressman or senator dapat ang magkaroon ng government contracts. Diba? Nagdadivest ka nga eh. Alam mo, Umaalis ka nga, di ba? mahirap magdebate ngayon after the fact. Mhm. The question that should be asked of Congressman Leviste is Mahirap talaga magdebate after the fact na. Mahirap talaga. Nangyari na eh, di ba? simple. Did you provide solar energy to the nation? Of course, no! Simple lang rin ang sagot dyan, no! Sa tanong na yan ni Congressman Third Eye, did you provide? Di ba? Ang sagot ay no! Kala mo, ha? Barangays that you promised? No. No. Therefore, did you sell any portion of your franchise to Yes. foreigners? Yes. Oh. Therefore, wala nang validity yung franchise mo. Ayan. Sige po, maraming po. Nako. Nakasulat sa batas yun, hindi madidina yun. Yun, yun. O yan. Yes, sir. Yun na, guys. So, maliwanag maliwanag ngayon na ang tanong ay sasagot kaya itong sasagot kaya si Loren? Malamang hindi. Bakit ka naman sasagot? Di parang pinahamak mo na yung sarili mo. Pero grabe no guys, no? Grabe ang revelation na ito na sinabi ni Congressman former Mayor Third Eye Atienza, no? Isipin mo 1 million na puhunan. 1 million ha, 1 million. Tapos alam mo, malamang-lamang yan tinuro ng tatay niya yan, tsaka tinuro rin ng nanay. Alam ng nanay niya yan na patutulugin mo lang, naging na nila yan naging takbo na. Patutulugin mo lang yung pera, patutulugin mo lang yung prangkisa mo. Mamahal ng mamahal yan. Wala yung pinagkaiba doon sa mga LTO, sa mga prangkisa ng taxi, di ba? Kahit hindi tumatakbo yung taxi, kinikip nila yung prangkisa, kahit yung mga motorcycle, yung mga tricycle, di ba? Kinikip lang nila yung prangkisa, para pag nagkaubusan ng prangkisa, tsaka nila ibebenta ngayon ng napakamahal. 10 beses ang pagkamahal, di ba? So, gano'n rin lang yan. Walang pinagkaiba yan. So, yun. Kaya nakakagulat. 1 milyong puhunan. Dahil lang sa malakas kay Fentaboy. Ito si Fentaboy talaga, walang ginawa itong mabuti itong hinayupak na to. Kaya mabuti na lang at nandun na sa dahig. Diba? Kawawa. Ayan, sabi nga nila, kawawa ang Pilipinas. No? Kawawa talaga. Si Fentaboy, puro kalokohan ang pinagagawa. Isipin mo, tapos papangarapin nyo pa si Sayat pa maging presidente. Abay, tama na po na nagkaroon na tayo ng presidenteng may sayad na isa. Wag na nating dagdagan dahil si Sayad, talagang hindi lang yan may sayad, may saltik talaga yan. Talagang sira ulo yan. Di ba? So, yun. Tay, kami ang tatay mong karton. Ang tatay kong karton pala. Di ba? Huwag natin dagdagan. What the heck? So, yun. Hanggang dito na lang tayo. Thank you very much sa lahat po ng umakyat sa live ko. Magkita-kita ulit tayo sa next live ko. Malamang-lamang ay sa susunod. Basta, abangan nyo na lang. Ganitong oras ulit, mag-live tayo. Magkita-kita ulit tayo. At napakasaya naman ng ating live ngayon. No? Napag-usapan natin pati ang ating mga nakaraan sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. No? Sa mga kapwa ko dyan mahilig sa Nutriban. Sa totoo lang, nakakamiss ang lasa ng Nutriban. Ha? In fairness, ang Nutriban, guys, ang sarap ha. Sa mga hindi nakakaabot dito, buti nga sa inyo. Hindi nyo natikman kung gaano kasarap ang Nutriban. Sa isang Nutriban, busog ka na. Kaya sa panahon namin, walang malnourished sa amin. Bawal ang malnourished. Bawal ang gutom dahil wala talagang nagugutom sa panahon namin. Di ba? Kaya, yun. Yun lang. Sige na po, magkita-kita tayo sa susunod na live. Salamat po ng marami sa lahat ng umakyat at mabuhay po tayong lahat. Sa lahat ng mga bubundidilis dyan at may sayad, manatili kayo may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatay nyo karton! Bye!